tanging gusto ng Panginoon, isurrender natin lahat. Isuko natin sa Kanya lahat. Itaas natin sa Kanya lahat. Kaya nagpapasalamat tayo may pagkakataon tayo ngayon na kahit paano, sama-sama tayong nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa araw na ito. Salamat sa buhay ng bawat isa. Isang maulan at mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ewan ko po kung umuulan po sa inyong lugar, pero dito po sa Cavite ay maulan-ulan po ngayong gabing ito at ang Panginoon ay nagbuhos ng pagpapala niya ngayong gabing ito na tayo ay magsama-samang muli, mga minamahal na kapatid, na may dalang pangako ang Panginoon na tayo ay makarinig, makatamasa, makalasap ng kanyang mga salita, mga mabubuting salita na pagkain ng ating mga kaluluwa. Binabati ko po ang ating mga kapatid na nakatutok ngayon online. Babatiin po natin isa-isa mga kapatiran natin na kasama natin ngayon online. Si kapatid na Michelle, si kapatid na Kathleen, si kapatid na Genesis, si Pastor Junior, si Sister Rose, si Sister Paz. I hope si Pastor Daniel kasama natin ngayon. Kailan din si Sister Emily at si Pastor Edgar Manlangit, si Brother Joshua, si kapatid natin Tim Datuon, si kapatid na Narben, Sister Arlene, si Sister Detdet, si Sister Joanna, si Sister Beth, si Sister Mary Rose, si Sister Joy, si Martires sa Parañaque, si Pastor Paul Mendez. Yan po, at mga kapatiran pa natin maya-maya lamang ay makakasama natin at mga kapatiran, kaibigan, mga kamag-anak natin na maaari makapanood ng live na ito. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, o umaga sa inyo, hapon, tanghali, kung anumang oras po ninyo maabutan ng salita ng Panginoon. Binabati po namin kayo ng isang masaganang pagpapala ngayong araw na ito na tayo ay magpapatuloy sa ating mga mapag-aaralan dito sa huling chapter ng Kawikaan, chapter 31. Pero bago po ang lahat ng yan, hinihiling ko po na bawat isa ay umukot manalangin para sa ating pambungad na panalangin. Dakilang Panginoon na nasa langit, ang banal na makapangyarihan, Diyos naming buhay na may-ari ng aming mga hirap na buhay. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito na muli mong ipinagkaloob sa amin. Salamat, Ama, sa mapayapang gabi na ang bawat isa, Panginoon, ay may kalakasan, may kakayahan na makinig ng iyong mga salita. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa patuloy mong pag-iingat, sa patuloy mong paggabay, gayon din sa aming mapag-aaralan na tanging sa iyo lamang nagmumula, Panginoon, ng mga ganitong pagpapala. Patuloy kaming dumadalangin ng iyong patnubay, pagkalooban mo kami ng karunungan at kaalaman na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami ay iyong itinitipon, kami ay iyong pinagbuklod-buklod ng may iisang diwa, na may iisang pananampalataya at paniniwala. Salamat, Panginoon, sa pagpapala ng pagkain, ng pananamit, ng aming mga nasisilungang tahanan, sa mga pinagkaloob mong mga kaibigan, mga kamag-anak, dito mga kapatiran ng aming pamilya. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mong paghaplos sa amin sa kagalingan ng aming mga panlupang katawan. Kung kami man ay mga nagkakasakit, kami man ay mga may nararamdaman, nalalaman namin, Panginoon, na sa tulong mo, lahat ay pinagkakalooban mo kami ng iyong mapagpalang kamay na siyang nagpapagaling sa amin, at naniniwala kami, Panginoon, na sa iyong kapangyarihan, sa iyong
pag-ibig, kami ay magiging maayos, Panginoon. Basbasan mo nawa, hindi lamang ang gabing ito, ang natitirang oras ng gabing ito, gayon din sa aming pagtulog hanggang sa kinabukasan, Panginoon. Kami ay lumalapit at humihingi rin ng kapatawaran sa mga pagkukulang na aming nagagawa sa iyo, Panginoon, maging tuman o lihim mo iyan. Basbasan mo nawa ang aming mga papag-aaralan, na tanging ang mga salita mo siyang manatilit mamutawi sa aming kaisipan, sa aming puso, na ang lahat na ito ay may sagawa namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Muli, Panginoon, sa iyong kapurihan, ang lahat ito idadalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak at aming tagapagligtas na si Jesucristo at ng banal na Espiritu Santo. Amen. Okay, mga minamahal na kapatid, no? Batiin ko rin yung mga kapatiran natin na kasama natin ngayon, si kapatid na Kleng, si Pastor Chito, at si kapatid na Bricks. Okay, tayo ay tutungo sa ating mapag-aaralan ngayong gabing ito sa pamamagitan ng tulong ng ating Panginoon. Tayo ay mag-aaral sa Aklat ng Kawikaan, pinaka-last chapter, no? Sabi ko nga nung nag-umpisa tayo, no, tama yung ating bilang, matatapos tayo by November 20. At ngayong gabing ito, lubos-lubos ang pasasalamat ko sa bawat isa na patuloy na nakikilahok na sumasama, na uma-attend sa ating araw-araw na Bible study at pag-aaral nito, no? Tayo ay magpapatuloy, huwag kayong maglala mga minamahal na kapatid. Nasa Proverbs pa lang tayo, marami pa tayong mapag-aaralan. At ngayon ay umpisahan natin ang ating chapter 31 sa verse 1. Kung kayo po may mga katanungan, maaari pong ilagay nyo sa ating chat box. Okay, simulan po natin ang Kawikaan chapter 31 verse 1. Ang mga salita ng Haring Lemuel, ang sanggunian na itinuro sa kanya ng kanyang ina. So dito makikita natin, no, sa last chapter na ito ay pinamagatan nating mom's advice. Kasi nga kung titignan nyo, isang itinuturo, no, sanggunian na itinuro ng isang nanay sa kanyang anak na si Haring Lemuel. So nakikita nyo sa ating screen, yan po ang ating title natin. Sa verse 1 hanggang 9 ng chapter 31 ay isang advice ng magulang. Napakaganda po niyan mga minamahal na kapatid, kasi isang patnubay na salita ng isang nanay, di ba? Napakasarap alalahanin at patuloy kong iniisip ang mga advice sa akin ng aming yumaong mahal na nanay na si Pastora Nelly, no? At nung binabasa at pinag-aaralan natin itong chapter na ito, no, makikita natin na yung advice na ito ay galing talaga sa ating Panginoon. Ngayon kung titignan natin mga minamahal na kapatid, wala tayong napag-aralang Haring Lemuel. Tama, ano? Wala tayong napag-aralang Haring Lemuel sa north at south, no, ng Israel. At maraming Bible scholar na naniniwala na ito ay isa sa mga palayaw ni Haring Salomon. Or yung iba naman naniniwala na ito ay palayaw ni Haring Hezekiah dahil simula chapter 25, no, yan ay naisulat ni Haring Hezekiah. Yan ang pinaniniwalaan ng mga scholars, no. Bagamat sa simula ng chapter 25, no, kung inyong naalala, binanggit doon na si Haring Hezekiah, no, yung ibang mga nagdagdag at nag-revise ng ibang mga wisdom na nailimbag o naisulat ni Haring Salomon. But karamihan ng Bible scholar na naniniwala na si Haring Lemuel, yun ay palayaw ni Haring Salomon. Okay? So, wala man lang malaking katunayan, pero ang pinaka-importante dito na makita natin na yung pagmamahal ng nanay sa isang anak, no, na magbibigay siya ng advice ay isang napakagandang bagay na sa buhay natin ay nangyari, no, at nangyayari. Tingnan natin yung verse 2, sabi rito, ano anak ko, at ano, o anak ng aking bahay bata, at ano, o anak ng aking mga panata.
Sabi rito sa New King James Version, "What, my son? And what? Son of my womb? And what? Son of my vows?" So tinatanong niya yung kanyang anak, sabi sa verse 3, "Huwag mong ibigay ang iyong kalakasan sa mga babae o ang iyong mga lakad sa lumilipol ng mga hari." Yeah, medyo powerful kaagad ang unang advice ni nanay, no? Ang sabi niya rito, huwag mong ibigay ang iyong kalakasan sa mga babae. Hindi ibig sabihin nito lahat ng babae o karamihan ng babae ay evil o in general lahat ba ng babae ay masama? Hindi po, no? Pero yung kalakasan mo dahil pinapakita rito vulnerable ang lalaki, no? Madalas na kahinaan niya ay babae. Kung titignan natin, huwag na tayong lumayo sa Old Testament, si Samson, di ba? So, hindi, si Haring Salomon. Kaya ito ay isa sa mga magandang naisulat din. Kung si Haring Lemuel ay si Haring Salomon nga, by nature at palayaw lang niya yun, pinapakita niya rito na tama yung kanyang nanay. At yung nanay niya ay si Bathsheba, di ba? So, yun yung mga makikita natin na katauhan na maaari nating ma-relate dito sa ating pinag-aaralan. Pero napaka-importante na yung masasamang babae ang binabanggit dito kasi yun yung lumilipol, no, ng mga hari. So napatunayan natin yan so many times na yung mga babae sa Bible ay nagiging weakness yan. Ano po? Tuloy natin yung verse 4. Hindi sa mga hari o Lemuel, hindi sa mga hari ang pag-inom ng alak, ni sa mga pangulo man na magsabi, saan nandoon ang matapang na alak? Diba, minsan sa inuman nga no? Madalas nagpapayabangan ng mga kalalakihan na tumatagal sa inuman, hindi nalalasing agad, no? At malinaw na malinaw dito sa Kawikaan na napakagandang turo, no, na hindi para sa hari, no, ang pag-inom ng alak, no? Actually, ang Bible hindi nagko-condemn ng pag-inom ng alak kasi noong time na yun, ang alak ay nakakatulong din sa health, no? Pero yung binabanggit dito ng nanay ni Haring Lemuel ay yung paglalasing ng minamahal na kapatid, na patuloy kong bibigyan ng emphasis ang salitang paglalasing, no? Kahit nga yung tumikim hanggat maaari mag-abstain ng isang Kristiyano, ang anak ng Diyos, kasi alam natin na it will lead, no, na si Satanas nandyan lang nag-aabang lang siya, tinitignan lang niya kung sino yung matetempt niya, no? Mahuhulog niya, yung hihina, yung may weakness. At sa ganun, makikita niya na inilalayo na, no, ng isang Kristiyano ang kanyang sarili sa mga salita ng Panginoon. Dahil yung paglalasing niyan, wala namang magandang naidudulot yan. Una, maging practical tayo sa pag-analisa o pag-analyze, no? Una, yung pera na magagastos mo, no, para sa pagbili ng mga alak, palayawan. Then after nyan, ano yung oras na mauubos, di ba? Anong kasayahan na maipagkakaloob niyan ay pansamantala lamang at dito mamaya makikita pa natin yung mga naidudulot ng paglalasing ay hindi maganda. Actually, even sa New Testament, no? Hindi rin binabanggit na hindi rin yan talaga dapat gawin ng isang pastor o isang miyembro, no? In general. Kaya dito, pinag-aaralan natin, hindi natin papasukan ng filosofiya na hindi naman ako hari, kapatid na John kaya okay lang ako no. I hope na intindihan nyo ang ibig sabihin ng kawikaan dahil yan ay pertaining sa hari sa pagkakasulat dahil yung kanyang image ay dapat mapangalagaan niya at sa pag-iwas niya sa paglalasing, nandun yung kanyang kaisipan na meron siyang katinuan na ipagpatuloy ang kautusan ng Panginoon at gumawa ng mga alituntunin sa bayan. No? Yan yung ginagawa ng isang hari. At kung i-apply natin yan sa ating buhay, ganun din, may individual na mga Kristiyano. Dapat taglayin natin na tayo ay nasa katinuan na malayo sa paglalasing at maaari kasi tayong makatisod, no, ng mga kapatid o mga bagong Kristiyano, di ba? Mga minamahal na kapatid, kaya responsable ang bawat isa sa bawat isa. Kaya itong sinasabi ng isang nanay, ay nanay ni Haring Lemuel, ay ganoon din ang advice niya sa atin, no? Na tayo ay mag-abstain
Sabi sa New King James Version, yan. It is not for kings to drink wine, nor for princes intoxicating drink. Sabi sa verse 5, baka sila'y uminom at makalimutan ang kautusan at humamak ng kahatulan sa sino mang nagdadalam hati. Yan. So, nakikita natin, kawalan ng tamang pag-iisip ang dinadala ng alak. No? Kaya, hindi na ako masyadong explain regarding sa particular na alak na ito na pinag-uusapan natin dahil alam ko lahat ng mga napag-aaralan natin na-apply natin sa ating buhay. Tayo yung mga Kristiyano na kung saan yung mga ganitong kasiyahan, pwede tayong magsaya sa isang mga bagay na makabanal, no? Spiritual, no? Pero pag ginahaluan natin kasi ng ganito, tama ang sinabi rito sa verse 5, no? Makakalimutan natin ang kautusan. Lumalayo tayo unti-unti. Yan ang gustong-gusto ni Satanas hanggang humamak ng kahatulan. Yan yung malaking epekto sa isang hari. At yan din ay epekto sa ating buhay. Kung ikaw ay nagtatrabaho, kung ikaw ay addicted na sa alcohol, maapektuhan na rin yung pamilya mo, uuwi kang lasing, kikipag-away ka sa asawa mo, masisira ang performance mo sa trabaho. Kung ikaw naman ay estudyante, mawawala ka sa tamang katinoan para mag-aral, and so on and so forth. No? I hope na gigets nyo itong binabanggit sa verse 5. Sabi sa verse 6, bigyan mo ng matapang na inumin siya ng handang manaw at ng alak ang mapanglaw na loob. Sabi sa New King James Version, give strong drink to him who is perishing and wine to those who are bitter of heart. Yan. Yung wine kasi sabi ko nga, 'di ba, si ating Panginoong Hesukristo ay umattend sa isang kasalan, no? At yung pagdiriwang na yun ay nakulangan ng wine. At yun yung kauna-unahang miracle na ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo na dami siya ng mga alak na gagamitin doon sa kasiyahan na yun. Dahil alam naman natin, no? Sinabi rin ni Apostol Pablo nung si Timoteo ay may sakit sa tiyan, 'di ba? Uminom ka ng kaunting alak, yan ay gamot, no? Pero yung intoxicating, magpakalasing, yan ay hindi nais ng ating Panginoon. Sabi rito sa verse 7, uminom siya at limutin niya ang kanyang kahirapan at huwag nang alalahanin pa ang kanyang karalitaan. Yan. Sabi sa verse 8, bukhin mo ang iyong bibig sa pipi sa bagay ng lahat ng naiwang walang kandili. Ayan. So, isang sabi ng magulang o nanay kay Haring Lemuel na gamitin niya yung kanyang bibig, no? Sa mga walang pananalita o walang boses, no? Kasi ang hari, i-judge din Tanda natin si Haring Salomon, may kakayahan siyang humusga, no? Marami rin siyang mga kaso na hinahawakan sa Israel, no? At dito, ipinapakita na dapat kung siya ay nasa katinoan, ito yung mga dapat niyang gawin. Yung kanyang bibig ay maging boses sa mga hindi makapagsalita, no? Not necessarily pipi o yung walang kakayahan. At sabi rito sa New King James Version, in the cause of all who are appointed to die. Yeah. Yung mga nahuhusgahan. Yan. So dito yung paggamit ng bibig, mga minamahal na kapatid, napaka-importante. Kaya patuloy tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon, ang mga ebanghilista, ang mga pastor, ang mga junior pastor, pastores, ay patuloy na yung bibig ang ating pinaka-main na instrument para magpahayag ng salita at mga mabubuting aral ng ating Panginoon. Kaya makikita natin dito na dapat doon natin bigyan, no, ng pansin yung ating mga pananalita, no, at makatulong sa kapwa o sa kapatiran. At sabi sa last verse nitong 1-9, bukin mo ang iyong bibig, umatol ka ng katuwiran, at mga siwa ka ng kahatulan sa dukha at mapagkailangan. So yan, ito yung pinaka-ibig sabihin din ng verse 8 kanina, no, na yung paghatol ng tama, yung pagdidesisyon ng tama, yan ay dapat na ipagpatuloy ng si Haring Lemuel, no? Or ganoon din sa atin na magkaroon tayo ng fair judgment, no?
walang favoritism, walang kasi ang favoritism na-explain ko nung nakaraan, di ba? Kahit na yata mali ang ginagawa kasi nagiging favor. Yung root word ng favoritism is pabor. Laging pabor sa isang tao kahit ba mali na ang ginagawa. Hindi po yun dapat maging taglay ng isang Kristiyano, no? Yung mga tamang ginagawa, yun ay dapat pinag-uukulan talaga ng ano yun, ng pansin at ikinatutuwa yun, no, ng isang kapwa Kristiyano kung yung kanyang kapatid, kanyang asawa, kanyang magulang, no, nakikita na talagang matuwid sa lahat at walang kumbaga may ginawang mali, pinapagalitan, yan. Hindi yung mali na kinukonsinti pa, yun ay tinatawag na favoritism. Kaya dito, si Haring Linwell pinapaalalahanan ng kanyang nanay na maging fair and just. Katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Katulad ng ating Panginoon, pagdating ng panahon, end of days, end of times, na ipapataw niya yung kanyang fair judgment sa atin. Ayan. Okay, so yun po yung makikita natin sa chapter 31, verse 1 to 9. At ngayon, tutungo tayo sa buong verses na ito ng verse 10 hanggang 31 na kung saan mapag-aaralan natin ay yung virtuous woman. Ano ba yung salitang virtuous? Kung i-google niyo yan, ang Tagalog meaning ng virtuous ay mabait. No? Mabait na babae. Makinig po ang mga kababaihan, mga kapatiran ng mga sisters, yan. Dahil ito pong last verses ng chapter 31 ay nakatukoy o naka-focus sa isang mabait na babae o yung quality, character ng isang babae. Okay? So, tignan natin sa verse 10. Isang mabait na babae, sinong makakasumpong? Sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo ay sa mga ruby. Or sa English, yung mga, alam niyo, mataas na klase ng ng bato, yung rubies na ito, no? Makikita natin, mga minamahal na kapatid, na kung makahanap ka ng mabuting asawa. Again, asawang pinapakita rito dahil wala naman ng mga panahon na yung mga girlfriend, boyfriend o engaged, no? Pag nakakuha ka, nakakita ka, no? Pinagkalooban ka ng Panginoon, grab mo yun, isang mabait na asawa. Dahil daig mo pa ang nakakuha ng kalidad, no? Na ruby. Yan. At sa Old Testament, makikita natin isang virtuous woman ay si Ruth, di ba? Si Ruth ay isang virtuous woman. Basahin natin sa Ruth chapter 3 verse 11 kasi kilala siya eh. Kilala siya sa lahat. Sabi rito sa Ruth chapter 3 verse 11. At ngayon, anak ko, huwag kang matakot. Gagawin ko sa iyo ang lahat na iyong sinasabi sapagkat buong bayan ng aking bayan ay nakakaalam na ikaw ay isang babaeng may bait. Ayan, di ba? So, si Naomi dito, no? Yung kanyang biyenan ni Ruth, di ba? Ay alam na alam at nakikita niya yung virtuous woman na yun ay si Ruth. Yan, pag-aralan natin, mga minamahal na kapatid. Kaya dito makikita natin yung mga karakter na yun. Sabi pa rito sa verse 11 ng chapter 31 ng Kawikaan, ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya at siya ay hindi kukulangin ng pakinabang. Yan. Again, ang babaeng may bait o yung virtuous woman ay merong malaking tiwala sa kanyang asawa. O yung baga, nakikiayon o merong oneness, no? Hindi dahil sa hindi siya kumukontra, dahil nakikita niya, nagiging matuwid siya, nagiging pantay siya bilang asawang babae. Sabi sa verse 12, gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay. Yan. So, very self-explanatory ang verse 12, mga minamahal na kapatid. Ang babaeng ito na tinutukoy dito sa Proverbs
31, verse 10 hanggang 31 ay patuloy na gumagawa ng kabutihan. Walang nasa ibang isip niya kundi ang gumawa ng mabuti at paano maging mabuti araw-araw, buong buhay niya, di ba? Hindi kasamaan yung kanyang ninanais, no? Kundi yung kabutihan sa buong kaarawan ng kanyang buhay. Verse 13, siya'y humahanap ng balahibo ng tupa at lino at gumagawang kusa ng kanyang mga kamay. Ayan, baka kinabukasan maghanap kayo ng mga balahibo, no? Ng mga minamahal na kapatid na mga kababaihan natin, no? Na nakikinig ngayon, dahil labasan nyo rito sa verse 13 na yung babaeng masipag at mabait, no, ay humahanap ng balahibo ng tupa at lino. Huwag po kayong maghanap nun. Ang nais lang dito ipakita na ang virtuous woman o yung mabait na babae na tinutukoy dito ay masipag. Alam din naman natin dito sa Kawikaan, patukoy din to sa kalalakihan sa mga ating napag-aralan. Ayaw ng Kawikaan, noon, salita ng Panginoon o ng Diyos mismo, ang taong tamad. Kaya dito, nagbigay siya ng emphasis sa kababaihan kung gaano kasipag. Bay, mahirap maghanap ng balahibo ng tupa at lino noong mga panahon na yun. Pero kung yun ay magawa ng isang kababaihan, siya ay virtuous woman at may pagtsatsaga at mayroong kasipagan, no? Yan ay talaga namang makikita natin kung paano in-explain na siya ay mas mataas sa uri ng ruby o yung mataas na klase ng bato, no? Dahil mayroong ganitong quality ang isang babae, no, na may kasipagan. Kung kayo ay mag-aasawa ng tamad at nakapag-asawa kayo ng tamad at makikita nyo yung kalidad na yon ay hindi maganda, di ba? Kaya nga isa mga nakikinig dito na mga kababaihan na may asawa, di ba? Pagpatuloy nyo lang yung kasipagan na inyong ginagawa, di ba? Tuloy natin yung verse 15. Siya'y bumabangon naman samantalang gabi pa at nagbibigay ng pagkain sa kanyang sangbahayan at ng kanilang gawain sa kanyang alilang babae. Yan. So dito makikita natin kung gaano siya kasipag, no? Kumbaga yung paggising ng umaga, nang naghahanda na siya para sa kanyang pamilya, sa kanyang sangbahayan. Yan. Nakita ko yan kay Pastora Nelly nung kami mga bata pa, ano, nasaksihan ko yan, no? Gumigising ng maaga, pinaghahandaan kami lahat pagpapasok sa eskwela. At nang nag-asawa ako, nakita ko kay kapatid na Kling, no, na siya ay naghahanda ng aking damit na bibihisan, pagkain. Minsan naabot kasi ako ng madaling araw ang schedule ng trabaho. So yan, nakikita ko yung mga ganitong quality at nagugulat ako kasi may kakaiba sa kababaihan na nagagawa yung mga ganito. May something sa kanila, no, na talagang ako na-amaze. Paano nagagawa ng mga babae ito na napakasipag gumising, napakasipag mag-ayos, napakasipag mag-budget and anything. Na alam ko mag-a-agree rito yung mga kalalakihan, no, na may asawa, no, na sa mga hindi pa nakaka-experience, malalaman yan, maganda, nakikita nyo rito, binibigyan na tayo ng Panginoon, no, ng idea, no, kung ano yung dapat na hanapin, no, sa isang mabait na babae. Yan. Sabi pa rito sa verse 16, kanyang minamasdan ang bukid at binibili, okay, balik tayo sa 15, no, yung may alilang babae. Ang ibig sabihin dito, kanyang inaalagaan lahat ng nandun sa sangbahayan. Kahit ba yun ay kasambahay niya, no? Nandun yung pagmamahal niya sa kasama niya, no? Hindi yung siya yung babae na nag-uutos, no? Kahit mo ba kaya niya, di ba? Yung dito, siya yung nag-oversee, no? Nag-overlook lahat. Sabi sa 16, kanyang minamasdan ang bukid at binibili sa pamamagitan ng kanyang kamay ay nagtatanim siya ng ubasan. Nakikita nyo? Kahit ba mayroon siyang sariling, sabi nating negosyo, no? Hands-on din siya, no? Kahit ba sabihin natin, siya mismo ay may-ari ng bukirin, no? Pero mismo makikita natin dito, siya ay nagtatanim ng ubasan. Ay, ibig sabihin dito, hindi lang siya yung laging doon para mag-utos. Nandun din siya para mag-set ng example. Siya rin yung gumagawa. Kasi nandun yung effectivity, mga minamahal na kapatid, no?
sa buhay natin na ma-demonstrate o maipakita natin, no, na lahat ng sinasabi natin na-experience at ginawa natin. Kaya nga nandun ka sa posisyon na i-instruct ang iyong kasamahan sa bahay o kakilala man dahil mismo ikaw na-experience mo yon. Kaya dito makikita natin yung masipag, mabait na babae ay hands-on sa kanyang ginagawa. Sabi sa verse 17, binibigkisan niya ang kanyang mga balakang ng kalakasan at nagpapalakas ng kanyang mga bisig. So naghahanda siya. Sa madaling salita, ang mabait na babae nagpe-prepare, no, ng kanyang sarili sa lahat, no? Kung ito man ay mga gawaing bahay, kung ito man ay nasa trabaho, o ito naman ay gawain sa iglesia na kinakailangan ng puwersa ng pangangatawan, no? Hinahanda niya 'yon. At kung titingnan din natin, ito rin yung paghahanda sa kalooban na pag-prepare. Sabi ko nga na ako'y na-amaze sa mga babae, no, na sa nanay ko, kay kapatid na Kleng, yung nakikita ko na paano sila yung talagang mag-budget, paano magpatakbo ng tahanan, ilaw ng tahanan nga no, ng ating mga nanay, yan, mga asawang babae, no? At sila lang yung nakikita ko na may kakaibang kakayahan na nagagawa yun, no? Na multitasking, di ba? Mamaya magsasaing, magwawalis, mag-aayos ng kung ano-ano pa man sa tahanan, kung paano mag-manage ng pamilya. Kaya dito makikita natin na nagre-ready sila physically and emotionally. Sabi sa verse 18, kanyang namamalas na ang kanyang kalakal ay makikinabang, ang kanyang ilaw ay hindi namamatay sa gabi. Yan. Kaya ilaw ng tahanan, yung nabanggit natin kanina, dito sa verse 18, ipinapakita nung kanyang ilaw ay patuloy na nagniningning sa tahanan, no? Siya nagbibigay ng mga bagay na ay pakinabang. Yan. She perceives that her merchandise is good. Kanya, sino ba namang nanay ang magpapakain sa'yo ng panis na pagkain, di ba? Binibigay niya yung best. Binibigay ng isang asawang babae o ng magulang yung pinaka-best para sa kanyang household. For that reason, hindi namamatay ang kanyang ilaw sa gabi. Not literally na binubuksan niya yung ilaw, no? Para hindi pasukin ng magnanakaw. Pero siya mismo, enough na para magdingning sa tahanan. Verse 19, kanyang itinangan ang kanyang mga kamay sa panulid at ang kanyang mga kamay ay humahawak ng panghabit. Yan. Ito yung naalala ko may tita ko, no? Na ang tiyaga-tiyaga, no, na magtahi sa gabi, magsulse, no? Yan yung mga gawain ng no, ng mga nanay talaga, no? Matitiyagang mag-ayos ng mga pananamit ng kanilang anak na mga nasisira, no? Nagtatahiyan, no? So part pa rin yan ng yung concern, no? Isang babaeng mabait o yung virtuous woman ay mayroong kalakip na siya ay may kindness and concern sa lahat, no? Handa siyang magpuyat, handa siyang magsipag, no, sa lahat ng oras para ma-deliver yung the best para sa kanyang sangbahayan. Sabi sa verse 20, iginagawad niya ang kanyang kamay sa dukha. Oo, inaabot niya ang kanyang mga kamay sa mapagkailangan. Nag-e-exert pa ang itong virtuous woman na ito ng kanyang kabaitan, hindi lamang dun sa loob ng tahanan o yung sa household niya o yung kanyang nasasakupan, lumalabas din siya para sa mga dukha, no? Nandoon na siya yung pagiging mabait niya, ni-extend niya sa labas, hindi na sa kakilala, sa kamag-anak o sa kadugo, no? Nandun siya para handang tumulong din sa mga dukha. Maaring sa panahon natin ngayon, nagpa-participate siya sa mga ginagawa sa barangay or nagbibigay siya ng tulong kung hindi man pinansyal, nandun yung presence niya, di lang mag-advise, at napakadaming way, no, na maipapakita
Dito lang natin na mababasa na ginagawad niya yung kanyang kamay sa dukha, no? Naiintindihan po natin lahat ito, no, na siya ay willing, no, i-extend yung kamay, iabot sa nangangailangan. Verse 21, hindi niya ikinatatakot ang kanyang sangbahayan sa niebe sapagkat ang buo niyang sangbahayan ay nakapanamit ng mapulang-mapula. O sa English ay scarlet, yung makakapal, no, na tela, no. So hindi niya kinatatakutan yung mga panahon ng mga kung ano man yan, niebe, yung taglamig sa panahon niyo. So kung paano natin siya makikita at i-apply sa panahon ngayon, ang mga virtuous woman hindi natatakot sa bagyo or nagpe-prepare, di ba? Naghahanda. Alam niya yung gagawin niya. Alam niya yung dapat niyang step by step na gawin, no? At yung keyword dito yung maparaan, no? So dami nating nakita, no? Kindness, kabaitan, kasipagan, no? Yung tumutulong sa dukha, concern sa kapwa, sa mahal sa buhay, patuloy niyang binubuksan yung kanyang ilaw. At ito ngang huli natin na nakita yung kanyang preparedness, no? Yan. At yung kanyang kaparaanan. Kaparaan, yung virtuous woman na ito. Sabi sa verse 22, gumagawa siya sa ganang kanya ng mga unang may burda. Ang kanyang pananamit ay mainam na kayong lino at ng kayong kulay ube. Ayan, di ba? Kumbaga hindi binanggit dito yung karangyaan o kailangan mo ba ng bagong damit o kailangan mo ng mamahaling mga gamit, no? Pinapakita dito na yung kalidad na ipinagkakaloob ng isang mabait na babae sa kanyang household, no? Isang example dito pagdating sa kagamitan, no? Nabanggit ko nga si Pastora Nelly, no? Ayaw niya kami nagsusuot ng mga gusot-gusot sa school pag yung mga polo namin, kaya lahat yan planchado yan, kahit hindi yan bago, kahit hindi yan may pangalan o magagandang klase ng tela, no? Kahit yan nga ay labas sa puso pero yung may kaayusan, basta ipagkakaloob niya sa amin ng maayos. Si kapatid na Klang, ganun din, sa uniforme ko noon, naalala ko pag papasok ako sa trabaho, yan, may maayos ako at masusuot ako na planchang damit, no? Kaya makikita natin dito, kung kayo ay nakapangasawa ng ganun, nakatagpo kayo mga minamahal na kapatid sa mga kalalakihan ng higit pa sa kalidad ng ruby. At para din naman sa mga kababaihan na dalaga pa, na mga kapatiran natin dyan, no? I-embrace nyo itong ating pinag-aaralan sa kawikaan na napaka-importante na ibihis nyo ang mga ganitong klase ng katauhan. Verse 23, sabi niya, ang kanyang asawa ay kilala sa mga pintuang bayan pagka siya ay nauupo sa kasamahan ng mga matanda ng lupain. Ibig sabihin, kilala siya na, kasi nung time na yon, pag ikaw ay nasa pintuang bayan, ang explanation niya sa Old Testament, nandiyan yung courtroom, nandiyan yung may mga importanteng mga bagay na matututunan mo by wisdom and knowledge, no? Matatandang lalaki, ano yan mga elder, no? So itong babaeng ito nandoon para patuloy na matuto, patuloy na mag-aral, patuloy na tawag ito, nagbo-volunteer yung kanyang sarili kung may kailangan siyang or kung meron siyang maitutulong doon sa mga elderly, no? Ang maganda rito, sa panahon natin ngayon, bihira tayong makakita ng ganyan, no? Ang karamihan, no, siguro by statistics, ang karamihan ng mga kababaihan ay nasa ilalim ng salitang nakikichismis, di ba? Medyo masakit man pakinggan, pero kung yun yung malaking oras na ginugugol ng isang kababaihan, yung tinatawag nga ngayon sa panahon na marites, di ba? Nakakalungkot, no? Malayong malayo dito sa sinasabi na to sa verse 23, no? Na siya ay nandoon sa pintuang bayan na nakaupo kasama ng mga matanda ng lupain, mga elders, upang matuto, upang
magbigay ng tulong. Yan, no? When he sits among the elders of the land. Yan. Okay? So, sa panahon ngayon, di ba? Marami ngayon mas ikinatutuwa ng mga kababaihan o even kalalakihan, di ba? Yung mga chismis, kung ano man yung mga bago, no? Something kasi na enjoyable, something na tawag dito, entertaining. Pero mga minamahal na kapatid, wag gugugulin yung oras pagdating sa mga walang kabuluhan kasi ang virtuous woman na sinasabi rito sa kawikaan, gumugugol ng oras para siya matuto, para siya ay patuloy na tumulong sa mga nakakatanda. No? Pero higit pa dito, siyempre siya yung nandoon para makatamasa ng karunungan. Na po. Tuloy natin yung 24. Gumagawa siya ng mga kasuotang kayong lino at ipinagbibili at nagbibigay ng mga pamigkis sa mga mangangalakal. So makikita nyo rito kung ito ay negosyante, itong virtuous woman na to kasi maparaan. Sa pagiging maparaan niya, so gumagawa siya ng paraan sa pamumuhay, no? Nagiging negosyante siya rito. Ito yung ini-explain dito at pinapaliwanag dito sa verse 24. Pero makikita natin dito na pure yung kanyang loob na tumulong, no? Na hindi lahat business. Sa panahon kasi ngayon, merong no? Merong even sa kalalakihan, no? But since kababaihan yung ating pinag-aaralan ngayon, mag-focus tayo, may mga babae na ganun no? Pagdating sa business, gusto lang niya kumita. Gusto lang niya, imbis na yung pagkain na yun ay ibibigay na lamang, no? Sa sabihin nating kapatiran o kaya ibibigay na lang niya sa mga nasasakupan o kapatid sa iglesia. Minsan ginagawa pang pamamaraan para ibenta, no? Or tubuan or pagkakitaan. Diba? Nakakalungkot, diba mga minamahal na kapatid? Naiintindihan niyo po ba yung binabanggit dito sa kawikaan? Hindi po galing sa akin yan, no? Yan ay galing sa kawikaan na makikita natin yung virtuous woman na to, may exemption, no? Nagiging mabait siya. Kaya titignan nyo, iba yung mga bagay na kanyang pinagbibili para siya ay kumita. Pero pagdating sa mga nangangailangan, katulad ng mga ngalakal, yung mga siguro, mga dapat na gamitin o bitbitin, binibigay na lang niya. Ayan, ang linaw at nagbibigay. Yung una sinabi, siya ay may mga pinagbibili, no? Part na kailangan niya kumita. Pero, by balance to, nagbibigay din siya. Hindi para kumita, kundi kusang loob, nandun yung concern. Kaya 'di ba, nakakalungkot kung ang isang tao, babae o lalaki man, no, na nasa, sabihin natin may negosyo, no, na pinagsasamantalaan pa kahit kapatiran, 'di ba? Na minsan mas mura pa yung bigay doon sa hindi kapatid pagdating sa kapatiran, bay. Kung bigyan ng presyo, imbis na yung pagkain, ibigay na lang, ibinebenta ba? I mean, kung titignan natin malayong malayo dito sa tinutukoy sa kawikaan. Ano po? Sabi sa verse 25, kalakasan at kamahalan ay siyang kanyang suot at kanyang tinatawanan ang panahong darating. Hindi tinatawanan na kinukutya, no? Pero nagre-rejoice siya, no, sa pamamagitan ng strength and honor are her clothing. No? Sinusuot niya yung kalakasan at dangal, no? O yung kamahalan kasi rito sa ang dating Biblia sa Tagalog, pero kung tatranslate natin yung honor, yung karangalan, di ba? Malinis, no, may kadalasayan, no? So itong babaeng ito, hindi ito yung kung saan-saan napupunta, kung kani-kaninong mga lalaki nakikipag-usap, or alam mo yung may time siya para talaga sa pamilya niya, no? Yung kalakasan at dangal, yun ang kanyang kasuotan, no? At siya ay nagdiriwang, no? Nagiging masaya siya sa lahat ng panahon. Kasi nabanggit natin at pag-aralan natin previously verse lang, di ba? Na pinaghahandaan ng isang mabuting babae yung panahon ng taglamig o kung bagyo, di ba? Kaya hindi niya kinatatakutan ang mga darating na panahon, no? Dahil siya ay nagsusuot ng kalakasan at kadalisayan. Sabi sa verse 26, binubukan niya ang kanyang bibig na may karunungan at ang kautusan ng kagandahang loob ay nasa kanyang dila. Yan. So, ginagamit ulit yung
Dilaw yung bibig yung pananalita rito, no? May kagandahang loob. I mean, siguro nandito na rin yung kababaan. Meron siyang makikita natin na humbleness na pinapakita, no? Hindi siya yung nagbubuka ng bibig na may karunungan para magyabang, pero nandoon yung sabihin natin concern. Halimbawa, nagtuturo siya sa isang bagay, may kababaan, no? Ng loob. Hindi siya namamahiya ng tao. Yan, isang napakagandang taglayin ng isang virtuous woman. Sabi sa verse 27, kanyang tinitignang mabuti ang mga lakad ng kanyang sangbayan at hindi kumakain ng tinapay ng katamaran. Again, napakasipag eh. Galit na galit nga ang proverb sa tamad. Kaya kung may tamad kayong kakilala, ipabasa nyo ang kawikaan. No? Dahil dito, nasusuklaman yan, no? Ng kawikaan. Kahit nung awit, di ba? Ayaw ng Panginoon ang tamad. At ang babaeng ito, siya ay masipag, di ba? Kaya dapat yung tinapay ng katamaran, hindi niyan kinakain, no? At nandoon din yung kanyang concern sa kanyang household, no? Tinitignan niya mabuti, no? Naalala ko nga. Again, pasensya na kayo kasi kung na-explain ko lagi si Lola at si kapatid na Glenn kasi sa kanila ko nakikita ito itong mga qualities na to. Naalala ko na nung mga panahon na brown out, di ba? Gising pa sila, gising pa yung mga yan, no? Pinapaypayan ako, pinapaypayan yung anak namin, yeah. Pinapaypayan kami magkakapatid. So, ganyan namin na mahal na kapatid yung sinasabi rito sa verse 27. Isang example lang yung binanggit ko, no? Na tinitignan niya yung aming mga kalagayan. Ayan. Tinitignan niya mabuti mga lakad ng kanyang sambahayan. Yung mga desisyon na ginagawa namin sa aming buhay, no? Tayong mga lalaki, tayong mga kalalakihan, na may mga asawa, di ba? Yung mga asawang babae natin, nandyan yan para tumulong, para mag-decide. At tinitignan din niya yung magiging result na maaari, no? Kaya napaka-importante na nandyan sila para maging guide. Sabi sa verse 28, nagsisibango ng kanyang mga anak at tinatawag siyang mapalad. Gayon din ang kanyang asawa at pinupuri siya niya na sinasabi, maraming anak na babae ay nagsisigawang may kabaitan, ngunit ikaw ay humihigit sa kanilang lahat. Diba napakaganda nitong 28 at 29 na yung virtuous woman, ikikilalanin ng kanyang anak at kanyang asawa. Diba? At sa pagkakakilalang yun, no, hindi siya pinupuri siya sa kanyang sarili, no? Pinupuri siya dahil nandoon yung nais ng Panginoon na taglayin niyang karakter o yung pag-uugali. Itong marami nating napag-aralan ngayong gabi. Sabi sa verse 30, ang lingap ay magdaraya at ang kagandahan ay walang kabuluan. Ngunit ang babae na natatakot sa Panginoon ay siya'y pupurihin. Yan, ito yung binabanggit natin. Yung pagpuri na ito, hindi mismo dun sa babae, kundi sa Panginoon. Dahil itong virtuous woman na to, in overall, ang nagtataglay dito ay may takot siya sa Panginoon. Diba? Sa Proverbs, sa simula, takot pa rin yung kakailanganin para magkaroon ng wisdom. At itong mabuting babae na to ay may karunungan galing sa Panginoon. Kasi dito sa verse 30, nandun pa rin yung may takot sa Panginoon. Kung titignan nyo mula umpisa ng Proverbs chapter 1 hanggang last chapter yan 31, nakapaloob yung kailangan mayroong takot sa Panginoon, mapababae, mapalalaki. Ganun ka-essential, ganun ka-importante yung magkaroon tayo ng banal na takot sa ating Panginoon. Napapaisip tayo, hindi ko gagawin to kasi unang-una, wala ito sa nais ng Panginoon. Wala ito sa kalooban ng Panginoon. Kaya mahirap manalangin at sasabihin natin na kalooban mo, Panginoon, ang aming sundin. Pero pagkadilat ng mata mo, hindi mo na naiisip kung anong kalooban ng Panginoon. Kasi hindi tayo nagdadive sa salita niya. Kaya ako ay nagpapasalamat sa mga kapatid na nagtsatsagang mag-aral. Bagamat iba-iba yung nagpapayag ng salita, no? Yung aral ay iisa, galing sa Panginoon. At napakagandang bagay na makita natin to na lalo mamulat tayo sa pagkatakot sa Panginoon. Dahil tunay na may mga tao o Kristiyano na nakakaalam ng salita,
Pero walang takot sa Panginoon. Ay ibig sabihin nun, wala yung karunungan na yun. Peke lang yun. Pangharap lang yun. Ang tunay na takot sa Panginoon ay siyang gumagawa ng kalooban ng ating Panginoon. Okay? At ang babaeng ito ay gumagawa ng kalooban ng ating Panginoon. Kaya pinupuri siya ng kanyang mga anak at kanyang asawa. Tuloy natin yung last verse. Sabi rito, bigyan ninyo siya ng bunga ng kanyang mga kamay at purihin siya ng kanyang mga gawa sa mga pintuang bayan. Di ba? Kinikilala ang virtuous woman na to. Kaya si Ruth, no? Kilala siya eh. Sa ating nabasa sa Ruth chapter 3 verse 11, no? Kung hindi niyo po naabutan, buksan niyo inyong mga Bible. Sa Ruth chapter 3 verse 11, tanyag siya. Alam ni Naomi yun dahil siya yung virtuous woman na binabanggit dito. At sa buhay natin mga minamahal na kapatid, katulad ko, nasaksihan ko tong virtuous woman na to. Nakapaloob to sa aking magulang at sa aking asawa. Nakikita ko kaya natutuwa ako na totoo at buhay ang nakasulat sa kawikaan. Okay? At tandaan natin ang pagiging mabait, no? Lahat kayang-kaya niyang talunin. Yung title na virtuous woman na to ay yung mabait na babae, no? Dahil wala kang ibang mailalaban sa kasamaan kundi yung kabutihan, di ba? Ano bang sinabi sa Romans chapter 12 verse 21? Sabi rito, huwag kang padaig sa masama kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Okay, so that's all sa itong pinag-aaralan natin sa kawikaan. At bago tayo magtapos, ay tignan muna natin yung pinaka-summary ng mula chapter 1 hanggang chapter 31 nitong ating napag-aralan sa kawikaan, almost 1.5 months. So, niyo pong panoorin itong Bible project na ito sa Proverbs. To a short, clever saying that offers some kind of wisdom, and this book has a lot of those. But they're almost all in the center section of the book, chapters 10 to 29. But there is way more going on in the book of Proverbs, especially at the beginning, chapters 1 through 9, and the conclusion, chapters 30 and 31. The book's been designed with an introduction, chapter 1, verses 1 through 9, and it first of all links this book to King Solomon. Now remember the story in 1 Kings chapter 3. Solomon had asked God for wisdom to lead Israel well. And so Solomon became known as the wisest man in the ancient world. And we're told in 1 Kings chapter 4 that he wrote thousands of proverbs and poems and collected knowledge about plants and animals. So Solomon was like the fountainhead of Israel's wisdom literature. So while not all the material in this book is written by him personally, he is where Israel's wisdom tradition began. The introduction says that by reading this book, you too can gain wisdom. Now, wisdom for most of us means knowledge, but the Hebrew word chokhmah means much more than just mental activity. It refers to action also. So think skill or applied knowledge. This is why back in the book of Exodus, chapter 31, it was artists and craftsmen in Israel who were said to have chokhmah. So the purpose of this book is to help you develop a set of practical skills for living well in God's world. And this gets linked with another key idea in the introduction, the fear of the Lord. Now, fear here is not about terror. It's about a healthy sense of reverence and awe for God and about my place in the universe. It's a moral mindset that recognizes I am not God and that I don't get to make up my own definitions of good and evil and right and wrong. Rather, I need to humble myself before God and embrace God's definition of right and wrong, even when that's inconvenient for me. Now, this introduction leads us into the first main section of the book, chapters 1 through 9, which also doesn't contain short one-liner proverbs. Rather, what we find here are 10 speeches from a father to a son about how the son should listen to wisdom and cultivate the fear of the Lord and live accordingly, which means a life of virtue and integrity and generosity, all of which lead to success and peace. The father warns his son also about folly and evil and stupid decisions that will breed selfishness and pride, all leading to ruin and shame. And so the son should make the pursuit of wisdom and the fear of the Lord his highest goal in life. And this way of thinking, it forms the moral logic of this entire book. Now, these speeches from the father also clue us into what biblical wisdom literature is and how it's different from other parts of the Bible.
These books explore how to live well in God's world, but wisdom is not the same as law, like what Moses gave Israel at Mount Sinai. And it's not the same as prophecy, divine speech to God's people. Rather, wisdom literature has the accumulated insight of God's people through the generations about how to live in a way that honors God and others. And so, through the book of Proverbs, now, these human words about wisdom have been put together as God's word and wisdom to his people, which connects to the other thing you find in chapters 1 through 9. There are 4 poems from Lady Wisdom. Here, wisdom has been poetically personified as a woman who calls out to humanity to pay attention and to seek her. Wisdom says that she is woven into the fabric of the universe, and so wherever you see people making wise decisions, they are relying on her. So you see someone being generous or having sexual integrity or upholding justice. They are drawing on wisdom. These Lady Wisdom poems, they're a creative, poetic way of exploring this idea that we live in God's moral universe, and that goodness and justice are objective realities that we ignore to our own peril. And so fearing the Lord, living wisely, it's living along the grain of the universe. Now together, these 2 sets of speeches from the Father and Lady Wisdom, they make a powerful claim about this book, that you're not simply reading good advice, you're reading God's own invitation to learn wisdom from previous generations. And so in the next section of the book, chapters 10 through 29, we find hundreds of ancient proverbs, and they apply wisdom and the fear of the Lord to every life topic you could imagine: family, work, neighborhood, friendship, sex, marriage, money, anger, forgiveness, alcohol, debt, everything. And these are all filtered through the value system of Proverbs 1 through 9. Now, these Proverbs, they're all pretty short, they're easy to memorize, and actually this section of the book is meant to become a reference work that you return to time and time again throughout the years, which raises some important issues in learning how to read these Proverbs. First of all, Proverbs are by nature about probabilities. So you fear the Lord and you make wise, good choices, things will likely go well for you. And if you don't fear the Lord, you're foolish, your life will likely not go so well. Now, that is all often true, but not always. Which leads to the next point, that Proverbs are not promises. They're not formulas for success. So, some Proverbs, for example. The fear of the Lord prolongs your life, but the years of the wicked are cut short. Or, train up a child in the way they should go, and when they're old, they won't turn from it. So yes, fearing God, being a moral person, will most likely lead to a better, longer life, and raising your kids in a stable, loving home does set them up well, but there are no guarantees. Lots of things can and often do go wrong in our world. And so lastly, Proverbs by nature focus on the general rule, but not the exceptions, which are many. And the wisdom books actually aren't ignorant of that. The exceptions are what the other wisdom books, Job and Ecclesiastes, are all about. And together, these acknowledge that life is too complex for simple formulas, which is why we need all of the wisdom books together to get the bigger picture. This all leads to the final section of the book, 2 large collections of poems. First, poems from a man named Agur, who begins by acknowledging his own ignorance and folly and his great need for God's wisdom. And then Agur discovers that divine wisdom has been given to him in the scriptures, which teach him how to live well. And so Agur is put before us as like a model reader of the book of Proverbs, somebody who's always open to hearing God's wisdom through the scriptures. The final poems are connected to a man named Lemuel. He's a non-Israelite king, and he passes on the wisdom that was given to him by his mom. It's guidance for being a wise and just leader. And then the final poem is an acrostic or an alphabet poem where each line begins with a new letter of the Hebrew alphabet. And the entire poem's about the woman of noble character. It depicts a woman who lives according to the wisdom of Proverbs and stands like a model of someone who takes God's wisdom and then translates it into practical decisions in everyday life, at work or at home, in her family and in her community. So the book opened with words from a father to a son about listening to Lady Wisdom, and so now the book closes by offering the words of a mother to her son about a woman who lives wisely.
The book of Proverbs is for every person in every season of life. It's a guide for living wisely and well in God's good world. And that's what the book of Proverbs is all about. So yun mga minamahal na kapatid, no? Napaka-importante nitong virtuous woman, itong pag-uugali ng isang babae na dapat niyang taglayin. Naisulat yan dito sa kawikaan. Ang ibig sabihin niyan, dapat siyang taglayin, dapat siyang i-develop. Kaya kung sa ating mga kapatiran, mga kababaihan, mga dalaga, no? Yan ay dapat na ma-develop sa inyong mga karakter, no? At hindi yan nakukuha ng ano yan no? Ng biglaan, no? Yan ay through training at experience sa pagpapatuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. At gayon din sa mag-asawa, ay iiwanan ko ang mga verses na ito. Basahin natin sa unang Pedro. Alam ko, sanay na kayo, pero ating babasahin para mapanatili, no, yung relasyon ng mag-asawa ng merong kabutihan at sentro ang ating Panginoon. Unang Pedro, Kapitulo 1, Unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 1, sabi rito, gayon din naman kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sari-sariling asawa upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay manghikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanya-kanyang asawang babae. So makikita nyo rito, karakter pa rin ang pinag-uusapan. No? At sa mga kalalakihan, hindi kayo o tayo makakatakas, mababasa natin sa Efeso, Kapitulo 5, versikulo 25, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Yan mga minamahal na kapatid, no? Napakaganda ng ating napag-aralan ngayon, no? At makikita natin kung gaano ka-espesyal ang dalawang ating napag-aralan, no? Yung awit at saka kawikaan, no? May nakita akong Bible dito, mga minamahal na kapatid. Alam ko, familiar kayo sa Bible na ito. Ito yung mga maliliit na kulay blue. Yan, nakikita nyo. So, makikita nyo rito, di ba? New Testament. Pero ano yung kasama? Psalms at saka Proverbs, ano? Nakikita nyo? Awit at kawikaan. Isinama dito sa maliit na Biblia na to na New Testament ang pinaka majority, no? Kaya nakakatuwa na tayo ay nagsama-sama. Dumating sa panahon at pagkakataon na ang mga anak ng Panginoon ay nagsama-sama para mag-share at mapag-aralan ang isa sa mga, lahat naman importante, lahat ng books But dito, nakikita nyo kung gaano ka-special dito yung Psalms and Proverbs sa New Testament, no? Kasi ito rin yung magiging basis sa New Testament. Ito rin yung magiging haligi, no, ng mga binanggit ng mga apostoles at higit sa lahat, ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya we should be proud, no? Matuwa tayo, no? At ang Diyos ang nanguna para dumating sa puntong ito, sa kalagitnaan ng Biblia, ay tayo lahat ay nag-participate, no? Dahil itong i-announce ko ay babalik na ulit tayo sa normal at pinasasalamatan natin ng Panginoon, no? Na wala na po tayong Bible study every Monday to Friday, dahil magko-concentrate na po ang bawat congregation sa kanilang mga assignments, tasks, mga trabaho sa kanilang nasasakupan. At gayon din po magpatuloy sa midweek. Magpapatuloy po sa midweek. Tayo po ay magpapatuloy pa rin sa The Teaching at babalik po tayo sa original nating oras sa Sunday. Next Sunday po, hindi po bukas. Dahil bukas po ay mga nakadeploy yung karamihan sa visitation. Part pa rin siya ng activity ng ating iglesia, no, sa pangunguna ng ating Panginoon. So, next week po, Sunday, tayo po ay live. Kaya inaanyayahan ko rin po mga kapatiran sa Bulacan, sa Parañaque, sa Bagong Silang, sa Kabuyaw, sa Binyan, mga kapatiran, kaibigan, kamag-anak natin na nasa ibang bansa at hindi po nakakadalo rito sa Cavite para umattend ng ating mapag-aralan, makakapanood pa rin po ng live sa The Teaching po sa every Sunday po, 2 p.m. starting po next Sunday.
Kaya maraming salamat mga minamahal na kapatid. Ako po ay nagagalak. Ako po ay natutuwa na pinupuri ang Panginoon ng lubos-lubos dahil pinagkalooban niya tayo ng karunungan at kaalaman na magpahayag ng kanyang salita at magpatuloy, no? Dahil ito yung ating takbuhin, ito yung ating tungkulin, no? Na magpatuloy na ipahayag ang kanyang salita, tayo magpalakasan, tayo ay magpanatili, no? Bagamat maraming challenges nitong mga nakaraan, ilang buwan, no? Tayo ay magpasalamat sa Panginoon dahil kung wala yung mga challenges yan, hindi tayo makakarating sa ganitong punto. Kaya naniniwala ako at nagtitiwala ako na lahat ay may purpose at lahat ay mabuti dahil ang Panginoon ang nagplano at nagbigay sa atin ng ganitong kabutihan ng sitwasyon. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat na nakinig, no, nakidalo, at magpapatuloy po tayo every Sunday. At gayon din, every Saturday po, pipilitin po natin na yan ay mai-live pa rin po. Kaya umattend din po kay kapatid na Arnel every 3 p.m. Saturday. Kung maganda sa site na rin para sa mga taga dito at sa ibang mga kapatiran, yan po ay mapapanood din po online. Okay po mga minamahal na kapatid, kung kayo po may katanungan, maaari nyo pong ilagay sa ating chat box. Hindi na po natin siya babasahin online ngayon, no? Dahil alam ko po ay mayroong pananambahan kinabukasan at hindi ko na po aagawin ang inyong oras sa pamamahinga. At bago po tayo magwakas mga minamahal na kapatid, tayo po ay yumukot manalangin para sa ating pangwakas na panalangin. Dakilang Panginoon na nasa langit, amang banal na makapangyarihan, maraming salamat po Panginoon sa pangunguna mo. Hindi mangyayari ang mga ito kung hindi ikaw Panginoon ang siyang tumindig sa aming harapan at ipakita ang iyong mga salita. Katunayan Panginoon na ito ay pagkain ng aming mga kaluluwa. Isang kabutihan na galing sa iyo Panginoon ang aming tatamasayin at tatanggapin. Hindi lamang sa gabing ito, kundi sa araw-araw na kami Panginoon ay pinagkakalooban mo ng pagkakataon na kami ay makarinig ng iyong mga dakilang salita. Maraming salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Maraming salamat at ginabayan mo ang bawat isa na magtiyaga na tapusin ang isang napakagandang aklat, no, ng kawikaan Panginoon, na ikaw Panginoon na nag-design. Ikaw Panginoon ang siyang nangusap sa amin ngayong gabing ito na ipakita ang kabutihan ng pag-uugali ng aming buhay na dapat naming taglayin. Salamat Panginoon sa iyong pag-ibig, mababang loob na kami ay tanggapin na mga gawain ito Panginoon ay maging karapat-dapat sa iyong harapan. Kami rin ay kumakatok at humihingi ng tawad sa mga pagkukulang na aming nagagawa sa iyong maging tuman o lihim o ayag. Panginoon, samahan mo kami sa aming pagtulog, pagkalooban mo kami ng kalakasan na tanging sa iyo lamang nanggagaling. Muli Panginoon, ang lahat ng ito ay pinapaabot namin, pinapasalamatan namin sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak at aming tagapagligtas na si Jesucristo at ng banal na Espiritu Santo. Amen.